Magandang araw po mga kalakbay, and welcome to our program, Reflections. Narito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Eson, ang inyong makakasama sa ating pagninilay sa ating buhay pananampalataya. Bago pa natin simulan ang ating programa, syempre atin pong binabati ang lahat ng ating mga tagapakinig, ang lahat ng ating mga supporters from 97.9 FM from 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Gayon din po sa Signal Channel 315 at sa lahat po ng ating mga iba't ibang platforms na napapakinggan sa ating pong app, sa ating pong Facebook page. And syempre po, tayo po ay nasa unang araw ng Marso at patuloy po tayong nagninilay sa panahon ng karaniwang panahon. Now let us remember that we are in God's loving presence as we begin with our opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we praise and thank you for this wonderful day. Fill us with your Spirit to listen attentively to your word. Bless the management, the staff, the volunteers and benefactors of Radio Maria Philippines, that we may continue to do our mission of evangelization through radio broadcasting. Strengthen those who are going through difficulties of all kinds. Enlighten the path of those who are going astray. And may everything we do always begin from your holy inspiration, and through your infinite goodness be brought into their completion. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta po muli, mga kalakbay? I hope you are all in good condition, and I hope we are really doing well with our faith. So para po sa araw na ito, ang ating pong pagninilayan ay ang Gospel reading of today from the Gospel of Mark. So let's listen to the Gospel reading. People are bringing children to Jesus that he might touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The reading that we have heard, the Gospel reading perhaps, is something very familiar with us. So lagi po natin siyang naririnig sa mga misa, sa mga recollection, sa mga reflection, and I believe it's something that is very close to our hearts, especially to us Filipinos. Kasi alam po natin na tayo pong mga Pilipino ay mapagmahal sa mga bata, di ba? Alam po natin yan sa mga households na may maliliit na bata, napapasaya nila yung mga lolo't lola, napapasaya nila yung mga adults, di ba? Kasi nga minsan yun po yung
hinahanap natin. Kasi as we grow older, there are certain characteristics, there are certain traits na nawawala na rin po sa atin. Na nare-remind po tayo ng mga yon sa tuwing nakakasama natin, nakakasalamuha natin ang mga bata. And that is precisely the episode that we have heard in the gospel reading that we have just read. Na may mga lumalapit na bata, they wanted Jesus to bless them, pero anong ginawa ng mga alagad? Pinigilan sila. Sabi nila, huwag kayong lumapit. Siguro dahil maingay sila, siguro dahil magulo, at alam nilang pagod si Jesus, ayaw na nilang palapitin. Pero anong sabi ni Jesus? Let the children come to me. Diba? Para kay Jesus, lahat welcome. But most especially the children. At hindi niya sinayang yung pagkakataon na yon to remind the disciples, to remind everyone who are present that the kingdom of God is indeed for people who have the same attitude as children. Diba? Ano ba yung mga attitude na yun na meron ng mga bata na kailangan natin nang sa gayon mas lumalim pa yung pananampalataya natin kay Jesus. Mas lumalim pa yung ating pananampalataya sa Diyos. So, I believe there are many values, many traits that we can learn from children. And I would like to focus on 3 important attitudes for our reflection today. First one is the characteristic, the trait of vulnerability. So, ang mga bata, they are vulnerable. Alam po natin yan, di ba? Naalala ko po in one of our science classes before, our teacher told us that among the different species in the animal kingdom, tayo yung isa sa mga pinaka-vulnerable. Why? Kasi pag pinanganak yung isang bata, mapababae yan, mapalalaki yan, it's so vulnerable, di ba? Napaka-fragile. Kasi kung i-compare po natin, tingnan po natin kung manganganak po yung mga hayop, for example. Yung aso, for example, pag nanganak siya, after 1-2 days, nakita mo yung tuta, naglalakad na. Di ba? Hindi pa masyado makita, pero naglalakad na. The same is true with cats. Pag nanganak yung mga pusa, after some days, naglalakad na. Yung tao, di ba? Nakakita po ba kayo ng bata na pagkapanganak ay after 1-2 days, naglalakad na? Di ba? Hindi. Ang tao pag pinanganak, kailangang kargahin, kailangang pakainin, kailangang talagang bantayan, kasi nga hindi kaya on our own. And that's one trait that we should always remember. Children, from the moment of birth, are vulnerable. At dahil vulnerable sila, they know that they need the help of other people. Diba? Kailangan nila yung tulong ng kanilang magulang. At tayo din, sa ating pananampalataya, we should remember that as like children, we're also vulnerable. That the devil is so wise that he will do his best to tempt us, diba, na ilayo tayo sa tamang landas. At dahil kung alam natin na tayo vulnerable, lagi tayong maniniwala sa Diyos. Diba, lagi tayong magtitiwala na may Diyos na kayang tulungan tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. That's one point. The second point that we can reflect on is our dependence. Diba? Dahil tayo vulnerable, we are able to depend. Like children, they depend on their parents. Diba? Sabi natin, children cannot take care of themselves on their own. Definitely, they need ang aruga. Kailangan nila ang presensya ng kanilang mga magulang, ng mga taong mag-aalaga sa kanila. The same is true with us. In our life of faith, we should always remember that we cannot depend on ourselves alone. Diba? Kahit gaano pa po tayo katalino, kahit gaano pa po tayo kayaman, kahit gaano pa po tayo ka-successful, we should always remember that there is something that is lacking.
'di ba? Na kailangan nating dumepende to someone who is greater than us. And that is none other than God. That is none other than the Lord Himself. Kasi kung kaya na natin lahat, bakit pa tayo nagdadasal? 'Di ba? Kung kaya naman na nating ma-achieve lahat ng gusto natin sa buhay natin, ba't pa tayo nagsisimba? Ba't pa tayo nakikinig ng reflection, 'di ba? For example, kasi nga we need to depend to God, and God is reminding us that na parang isang bata, huwag kang matakot magtiwala, huwag kang matakot na kumapit sa akin, to depend on God, because hindi tayo pababayaan ng Diyos. That's the second point. And the third point is the childlike faith. Diba, sabi ko kanina, alam naman po natin yan, as we go older, there are certain traits that change. Diba, lahat naman nagbabago. May mga bagay sa atin na hindi na masyadong obvious. Siguro dati, nung tayo mga bata pa, excited tayo magsimba, excited tayo magdasal, di ba, nagbo-volunteer tayo na mag-lead ng prayers, ng rosary. Pero as we grow older, sometimes ang nagiging attitude sige, kayo na lang, sasabay na lang ako. Yung mga ganun. Or kung meron na tayo mga anak, sige anak, magdasal ka na. Pero minsan tayo mismo, hindi na natin nagagawa yung mga dati nating kaugalian. Diba? Yung as a young person, yun yung bagay na gustong i-remind sa atin ni Jesus. Have that childlike faith. Hindi yung childish, hindi yung isip bata. Iba naman po yung isip bata sa tulad ng isang bata na nagtiwala. Di ba kasi yung bata talagang magtitiwala sa kanyang magulang. Kung hinapagan ka ng pagkain ng iyong magulang, kakainin mo yan. Di mo kay questionin niya, may lason ba yan? Di ba? Di mo kay questionin niya kung yan ba ay makakasama sa akin o hindi. Hindi, kasi nagtitiwala tayo sa magulang natin. Ganun din sa Diyos. Di ba? Even the problems that we are facing, even the struggles that we go through life, we know that there's a reason for everything. Na hindi yan nangyayari lang na tsamba lang, di ba? Hindi, everything happens for a reason, and we should have that childlike faith in the Lord. Nang sa gayon, hindi nawawala yung ating focus on our life of faith. Mga minamahal na kalakbay, focusing on these three aspects of childlike, dependence, vulnerability, and faith in the Lord. Nasaan na kaya tayo dun sa stage na nakikita natin ang sarili natin ngayon? Tayo po ba para pa ring bata sa harapan ng Diyos? Na marunong magtiwala? Na marunong dumepende? Na ina-acknowledge yung kanyang vulnerability in front of God? Or are we already in that stage na hindi na natin nakikita yung need to nurture our faith? Kasi kung nandun na po tayo sa stage na yun, medyo nakakalungkot po yun. At medyo nakakaalarma. Diba? Kasi kailan ba yun? Just last week, I heard someone asking a question. Sabi niya, bakit po habang mas ako ay nagsisilbi sa simbahan, mas nagdadasal, mas nagsisimba, feeling ko na mas malapit ako lalo sa Diyos, bakit hindi nauubusan yung problema? Ba't parang mas lalo pang dumadami yung mga pagsubok sa buhay? At ang ganda po ng sagot. Ang ganda ng sagot ni Father. Sabi niya, kasi pag lumalapit ka sa Diyos, mas nagdodoble yung effort ng demonyo para sirain ka. Diba? Mas ginagawa niya yung best niya para pilitin kang mapalayo sa Diyos. Kasi nung times na hindi ka pa ganun kalapit sa Diyos, nung times na hindi ka masyado nagdadasal, hindi ka masyado nagsisimba, hindi ka masyadong nagpapakita ng iyong pananampalataya sa Diyos, kampante lang yung demonyo. Diba? Parang ang point niya, ay, hindi ko kailangan mag-effort. Akin na yan Kuwang-kuha ko na yung kaluluwang yan. So, bahala ka lang. Sige lang, tuloy mo lang
I-encourage lang tayo ng demonyo. Pero once na makita ng demonyo na tayo'y mas lumalapit sa Diyos, na tayo nag-e-effort na mas lumalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya, doon nagkakaproblema yung demonyo. Diba? Doon siya nag-i-struggle. Mas gumagawa siya ng paraan niya para talagang ilayo tayo sa tamang landas. And I believe the same is true with what we are talking about in this particular reflection. Na pag nawawala na yung childlike attitude natin towards God, that's the time the devil is becoming more and more happy. Kasi nga, ang point niya, okay yan, nalalayo na yan, madali na yang isway away from the faith. Pero if we are conscious of our faith, if we are trying our best to improve on what we have right now, the devil will have a more difficult time keeping us away. Tandaan po natin, hindi po mawawala yung temptation, di ba? Tandaan po natin, hindi po mawawala yung evil. Good and evil will always coexist, and there will always be a struggle. Kaya nga mahalaga, we continue to struggle. Kung nahihirapan po tayo, it's okay. Si Jesus nga naghirap di ba? Sobra-sobra yung paghihirap na dinanas ni Jesus. Alam po natin yan, malapit na po ang Lenten season. Next Wednesday, Ash Wednesday na po, di ba? Gugunitain na natin yung passion, death, and hope, and eventually resurrection. Alam natin yung pagdadaanan ng Panginoon. Kung siya nga dinanas yun, Diyos na siya, how much more us? Kaya wag po natin katakutan yung pag-struggle. Kasi with the cross, there is the resurrection. Diba? Kung walang dinanas sa paghihirap, wala pong glorious. Kung walang sorrowful mystery, walang glorious mystery. The same is true with us. If we want heaven, if we want life eternal with God, we should go through all the struggles that we have. At ito po yung maganda. As children, lagi natin tandaan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi yun yung sinabi niya, the kingdom of God belongs to such as these children, di ba? If you will be like a child in front of God, God will take our hand and will bring us even more closer to Him. Naniniwala ba kayo doon? Kalakbay? Kung naniniwala kayo, that's really good news for you. Kung di pa kayo fully convinced, don't worry. Just remember that God is always there. That God will never abandon us. Noong isang araw, pinag-uusapan namin tong kantang ito na alam naman natin lahat. Yung kantang Hindi Kita Malilimutan. Ba, meron kasing yung maganda yung part nun malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Pero ang point nun, kahit malimutan man ng ina ang kanyang anak, hindi kita malilimutan. Kasi minsan ginagawa natin, ine-equate natin yung kanta sa patay. Hindi po. Yung nagsasabi ng hindi kita malilimutan ay ang Diyos. Sabi niya, kung makalimutan man ng ina yung kanyang anak, don't worry, hindi kita malilimutan. Kalakbay, yun yung sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag ka mag-alala, hindi kita malilimutan. Aakayin kita. Kung ikaw ay aking anak, mas ilalapit pa kita sa akin. So as we continue with this reflection, as we try our best to regain that childlike attitude towards God, let's pray for one another na wag po sanang fully mawala itong napakagandang attitude na ito, that through our own examples, more and more people will find it convincing na as a child before God is the right way towards eternal life, is the right way to holiness. As we end this program, of course, we ask the help of our Blessed Mother, the model of humility,
the model of childlike faith, of vulnerability, of dependence to God, that we may remain childlike in front of her Son, Jesus Christ. And so we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po mga kalakbay sa inyong pakikibahagi sa ating programang Reflections. I hope we learned something, and I hope whatever we learned, we share with one another nang sa gayon mas lumalim pa po ang ating buhay pananampalataya. So magkita-kita po tayo muli at patuloy po natin suportahan ang ating himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Maraming salamat po.